Araling Panlipunan 4, Term 1, Week 9. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagkamit ng likas-kayang pag-unlad or sustainable development, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Natutukoy ang mga hamon sa pagkamit ng likas-kayang pag-unlad. Una, na ibibigay ang tamang konsepto at kahulugan ng likas-kayang pag-unlad. Pangalawa, na ibabahagi ang mga katangian at bumubuong elemento ng konseptong likas-kayang pag-unlad. Pangatlo, na iisa-isa ang mga halimbawa ng iba't ibang hamon sa pagkamit ng likas-kayang pag-unlad. Napahahalagahan ang mga gawaing nagsusulong ng likas-kayang pag-unlad or sustainable development ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Pang-apat, nasasabi ang mga gawaing nagsusulong ng likas-kayang pag-unlad sa pinagkukunang yaman ng bansa. Panglima, naiuugnay ang mga gawaing nagsusulong ng likas-kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Pang-anim, nakapaglalahad ng mga iba't ibang gawain na nagsusulong ng likas-kayang pag-unlad. At pampito, na ipapakita ang pagpapahalaga ng mga gawain na nagsusulong ng likas-kayang pag-unlad. Unang araw. Tayo ay magkaroon ng isang munting balik-aral. Spotify. #dinggin ang musikong mahimig. Suriin ang nilalaman at mga konseptong ipinapabatid ng kantang ito. Maharlika, kalikasan. Maaari ninyong pakinggan ang awiting ito sa link na ito. Bisitahin lamang ang link na ito. O maaari ninyo ring isearch ito sa YouTube. Gawing gabay ang mga sumusunod na tanong para sa pagsusuri. Una, ano ang ibig ipahiwatig sa atin ng awitin? Pangalawa, sa pagmamasid mo sa ating kapaligiran, totoo bang refleksyon ang kanta sa kasalukuyang kalagayan nito? At pangatlo, sa bahaging ito ng kantang, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Ano sa tingin mo ang liwanag na tinutukoy dito? Mga bata, ang mga katanungang ito ay masasagot ninyo kapag pinakinggan ninyo ang awiting Kalikasan ng Maharlika. Para naman sa gawaing ito, isipin, iugnay, ibahagi, #mga tatlong I na dapat pinapatnubay. Tukuyin ang mga ideya sa naunang gawain. Dapat nabigyang diin ang pagbibigay ng kahulugan o ugnayan ang awitin sa mga iba't ibang larawan. Ibahagi ang inyong opinyon tungkol dito. Narito ang unang larawan. Isipin, iugnay, ibahagi. Narito ang aking halimbawang ideya batay sa larawan. Berdeng mga puno at asul na dagat, kay sarap pagmasdan ang kagandahan ng kalikasan. Para naman sa pangalawang larawan, ang aking ideya para dito ay maduming paligid, sanhi ng kapabayaan ng mga tao na nakasira sa ating kalikasan. Para naman sa pangatlong larawan, ang aking ideya para dito ay nagtataasang mga istruktura at masikip na syudad, hindi na maramdaman ang sariwang hangin. At para sa panghuling larawan, ang aking ideya batay dito ay sana ay maranasan pa ng mga bata sa susunod na henerasyon ang magandang kalikasan na ibinigay ng Diyos upang manatili ang saya sa kanilang mukha. Para naman sa gawaing ito ay tinatawag na
KWHL chart. Hashtag, ikwento, wariin, hanapin, lagumin. K para sa ikwento. Ano-ano ang nalalaman ko? Ikwento mo. W o wariin. Ano-ano ang gusto ko pang malaman? H o hanapin. Paano ko pa ito matututunan? At L o lagumin. Ano-ano ang natutuhan ko? Isulat ninyo ang inyong mga kasagutan batay sa mga tanong na ito. Para naman sa gawaing ito, gawin ang sumusunod na gawain sa interaktibong pamamaraan. SDG Sheet. Hashtag, sagot sa daigdigang ganap. Tukuyin ang mga acronym na SDG sa pamamagitan ng mga pahayag na makikita sa ibang hanay. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. Para sa unang bilang, ang unang letra ay S. Ito ay layuning panlipunan na may kinalaman sa kakayahan ng mga tao na ligtas na mamuhay ng magkasama sa mundo sa loob ng mahabang panahon. Ito ay ang pagpreserba pa sa kapaligiran upang ito ay magamit pa sa pag-unlad sa kinabukasan. Ano ang tinutukoy ng acronym na ito na nagsisimula sa letrang S? Tama! Ito ay sustainable o sustainability. Pangalawa, tukuyin naman ang acronym na ito na nagsisimula sa letrang D. Ito ay isang proseso na lumilikha ng paglago, pag-unlad, positibong pagbabago o pagdaragdag ng mga sangkap na pisikal pang-ekonomiya. Ang kasing kahulugan ay pagpapaunlad, paglago, pagbabago, kaunlaran. Anong salita ito na nagsisimula sa letrang D? Tama, ito ay development. At pangatlo, tukuyin ang acronym na ito na nagsisimula sa letrang G. Ang kasing kahulugan ay tunguhin, adhikain, layunin. Halimbawa, gustong-gusto ni Maria na maging isang guro. Ito'y kanyang patlang dahil gusto niyang makatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang sagot sa patlang ay, ito'y kaniyang layunin. Ano ang tamang sagot para sa acronym na ito? Tama, ito ay goal. Kaya ang kahulugan ng SDG ay Sustainability Development Goals. Ngayon naman ay sagutin ang mga gabay na tanong. Unang katanungan, ano ang kasalukuyang kalagayan ng inyong lokalidad o kapaligiran? Maayos ba o hindi na? Pangalawa, ano ang mga nakaaapekto sa kasalukuyan nitong kalagayan? At pangatlo, ano kayang mga maaaring aksyon o mga programa para mas mapaunlad pa ang kondisyon ng kapaligiran? Ikalawang araw. Ang likas kayang pag-unlad o sustainable development ay ang pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao nang may pagsasaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang mga pangangailangan. Ang pagsulong at pag-unlad ay mithiin ng bawat bansa. Kung ihahambing sa ibang bansa, ang Pilipinas ay pinagpala dahil mayaman tayo sa likas na yaman. Kaugnay na paksa bilang isa. Ano ang tungkol sa likas kayang pag-unlad? Noong 1972, natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibleng ugnayan ng kalikasan at kaunlaran. Taong 1987, binuo ng United Nations ang World Commission on Environment and Development or WCED
upang pag-aralan at bigyan ng kaukulang solusyon ang kalikasan at kaunlaran. Binansagan ang konsepto nito bilang sustainable development na tumutukoy sa mga pamamaraang naglalayong matugunan ng mga pangangailangan ng kasalukuyan nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Bilang pakikiisa sa WCED, binuo ng pamahalaan ng Philippine Strategy for Sustainable Development or PSSD na naglalayong mapanatili ang balanseng ugnayan ng kaunlaran at kalikasan sa bansa. Ang PSSD ay nakatuon sa mga sumusunod na estratehiya. Una, usaping pangkalikasan sa paggawa ng desisyon. Pangalawa, isyong pampopulasyon at kapakanan sa pagpaplano ng pag-unlad. Pangatlo, pagpapaunlad sa mga rural na lugar. Pang-apat, pagpapaigting ng edukasyong pangkalikasan. Panglima, pagpapaganda o pag-aayos ng mga nasirang ecosystem. Pang-anim, pagpigil sa polusyon. At pang-pito, pagpapalakas ng suporta at partisipasyon ng taong bayan. Gawin ang pagsasanay na ito. Tanong, tugon, pamparunong, #pamprosesong katanungan. Ano ang mga mahalagang impormasyong iyong nakalap patungkol sa likaskayang pag-unlad? Ano ang ugnayan ng mga detalye patungkol sa pagpapabuti natin ng kapaligiran? At paano nakaaapekto ang konsepto ng likaskayang pag-unlad sa ating bansa? Sa gawaing ito naman, paglalapat at pag-uugnay, #ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, ibahagi ang mga kahulugan at kahalagahan ng likaskayang pag-unlad sa pamamagitan ng talaang ito. Likaskayang pag-unlad. Isulat ang kahulugan o konseptong maaring iugnay at ang kahalagahan nito. Para naman sa kaugnay na paksa bilang 2, mga hamon sa likaskayang pag-unlad. Bagaman maganda ang hangarin ng pagsulong ng likaskayang pag-unlad sa ating bansa, hindi pa rin ito perpektong solusyon upang mailigtas o maingatan ang mga yaman ng bansa at mundo dahil sa mga problema o hamong humaharang sa pagtamo nito. Narito ang ilan sa mga hamon ng pagtamo ng sustainable development. Sa tulong ng mga iba't ibang issue at mga impormasyon, susuriin ninyo ang katangian at kalagayan sa bansa. Maaari ninyong bisitahin ang link na ito. Ang unang issue ay mga negosyo na nakapokus sa kita. Maraming kumpanya sa mundo ang may mga interes na taliwas o kontra sa mga konsepto ng sustainable development. Ang isang pangunahing hamon at balakid sa napananatiling pag-unlad. Kung gayon, ay maraming negosyo ang nakapokus sa kita at tila walang pakialam sa pagligtas sa likas na yaman ng mundo. Dahil nga sila ay nakapokus lamang sa kita. Ang sumunod na issue ay ang pagsabog ng populasyon or population explosion. Ang populasyon ng mundo ay lubhang nadagdagan ng mabilis sa huling 200 taon at ang paglago nito ay tila walang katapusan. Kapag malaki ang populasyon, maraming tao ang mangangailangan at gagamit ng limitadong likas na yaman ng mundo. Maging ang pagsabog ng populasyon ay malaking hamon din sa edukasyon, pagkain, tahanan, ekonomiya at hanap buhay. Ang pangatlong issue ay ang pagkaubos ng non-renewable resources. Ang isa pang balakid ay ang mga kumpanyang may maling paniniwala na may palagiang masaganang supply ng mga resource ang mundo. Ang epekto ng ganitong uri ng pag-iisip, lalo na sa panig ng mga negosyante, ay nagwawasak ng kapaligiran.
Bagamat ang tubig at kagubatan ay maaaring ma-replenish kung ang mabilis na pagkaubos or depletion ay mas mabilis kaysa sa paglago o growth. Ang mga mapagkukunan ay tuluyang mauubos o mawawala. Sumunod na issue ay ang mabilis na industrialisasyon. Ang mabilis na industrialisasyon ng mauunlad na bansa ay lumilikha ng agarang pangangailangan para sa maraming mga likas na yaman. Halimbawa, ang ekonomiya ng mga bansa tulad ng India at China ay biglang lumago ng mabilis kung kaya't nangangailangan ng mga tao ng mas maraming likas na yaman ng mundo para sa konstruksyon ng mga kalsada, teknolohiya, produksyon ng pagkain at iba pa. Ang ilan pa sa mga isyung nagsisilbing hamon kung hindi man balakid sa konsepto ng sustainable development ay ang pagbabago ng klima, paggamit ng enerhiya, pagbaha ng basura, mga banta sa pampublikong katubigan, kahirapan, panlipunang pagbubukod, pamamahala sa mga likas na yaman, pagkawala ng biodiversity at paggamit ng lupa. Sa kabuuan, ang sustainable development ay talagang isang mahalagang obligasyon at napakalaking hamon. Para naman sa pagsasanay na ito, tanong, tugon, pamparunong, #pamprosesong katanungan. Ano ang mga suliranin na nakikitang maaring humadlang sa likaskayang pag-unlad? Sa inyong lokalidad, anong mga hamon na inyong nararanasan? Paano nakaaapekto ang mga hamon at suliranin na ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan? Ugnay-unawa, #ating ilapat at iugnay. Sa bahaging ito, pupunan ninyo ng mga impormasyon ang ating bucket list. Gawing gabay ang katanungang ito sa pagtala sa ating bucket list ng inyong tugon. Narito ang katanungan. Bakit mahalagang malaman ang mga hamon o suliranin na kinakaharap ng mga mamamayan at kapaligiran para sa pagsulong ng likaskayang pag-unlad? Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3. Mga gawaing nagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Mahirap man ang implementasyon ng mga programang likaskayang pag-unlad at kaniyang mga hamon o suliranin, mayroon pa ring magagawa para ito ay mas maisulong pa, mapalokalidad, bansa o sa buong mundo. Kagaya ng mga nabanggit na pagsusulong ng mga yamang likas ng bansa sa mga nagdaang aralin, sa likaskayang pag-unlad, mayroon rin tayong magagawa sa pagsusulong nito. Narito ang ilang halimbawa ng magagawa natin sa pagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Gaya ng pagtatanim ng mga puno. Sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno, napapangalagaan natin ang kalikasan ngayon at nakatutulong tayo upang magkaroon ng mas ligtas at malusog na kapaligiran ang susunod na henerasyon. Wastong pangangasiwa sa mga basura. Sa wastong paghihiwalay, pagbabawas, muling paggamit at pagre-recycle ng basura, nakatutulong tayo sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Wastong paggamit ng mga likas na yaman. Sa paggamit lamang ng sapat na tubig, pagkain, kahoy at iba pang likas na yaman at pag-iwas sa pag-aaksaya, nakatutulong tayo sa pangangalaga ng kalikasan at pagsusulong ng sustainable development. Paglilinis sa mga ilog at dalampasigan. Sa paglilinis ng mga ilog at dalampasigan at pag-iwas sa pagtatapon ng basura sa mga ito, nakatutulong tayo sa pangangalaga ng yamang tubig at pagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Pag-iwas sa pagsusunog sa mga basura upang hindi makasira sa ating hangin.
Ang pag-iwas sa pagsusunog ng basura ay mahalaga sa sustainable development o likaskayang pag-unlad dahil nakatutulong ito sa pagpapanatili ng malinis na hangin at malusog na kapaligiran. Para naman sa mga katanungang ito, tanong, tugon, pamparunong, hashtag, pamprosesong katanungan. Sagutin ang mga tanong. Ano ang mga gawain o programang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad? Sa paanong paraan pa natin mapagyayaman ang pagsasagawa ng mga gawain o programang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad? Sa bahaging ito naman, ibabahagi ninyo ang mga naobserbahang gawain o programang isinasagawa sa inyong mga barangay o bayan na tuluyang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad at mga epekto nito sa mga mamamayan. Sa unang kolum, isulat ang mga gawain o programa na nagsusulong ng likaskayang pag-unlad. At sa pangalawang kolum, isulat naman ang epekto nito sa inyong lokalidad. Para naman sa pabaong pagkatuto, sa bahaging ito ay inyong itatala ang mga impormasyon o detalyeng inyong nakalap o naunawaan sa aralin. Gawing gabay ang makikitang chart. Sa unang kolum, magbigay ng 3 bagay na natutunan sa aralin. Sa pangalawang kolum, magbigay ng 2 ideyang nalinawang ka mula sa dati mong nalalaman dito. At sa pangatlong kolum, magbigay ng 1 bagay na naranasan mo na may ugnayan sa aralin. Para naman sa gawaing ito, A, B, K, D. Alpabetong tampok ay dunong. Sa gawaing ito ay inyong ilalagom o ibubuod ang mga mahalagang konseptong inyong napag-aralan, naobserbahan o naranasan patungkol sa aralin at mga iba't ibang gawain. Gawing gabay ang chart. A. Ang mga konsepto o ideya ay B. Bibong-bibo akong malaman ang aralin kasi K. Kahalagahan nito sa akin ay D. Dapat ko pang pagyamanin ang kaalaman upang Para naman sa pagninilay sa pagkatuto, hiling dinggin, hashtag wallwisher. Sa bahaging ito ay inyong itatala ang inyong mga kahilingan para sa mga mamamayan upang mas mapalakas pa ang pagsulong ng likaskayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman. Gamit ang mga sticky notes, inyong ilalahad at ipapaskil sa wallwisher ang mga ito. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsusulit. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot mula sa mga sumusunod na katanungan. Una, kailan natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibilidad na ugnayan ng kalikasan at ng kaunlaran? A. 1972, B. 1989, C. 1992, D. 2013. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, 1972. Pangalawa, kinakailangan ng pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan upang mapangalagaan ang yamang lupa. Anong isa sa mga paraan na maaring gawin? A. Umasa sa tulong ng kalikasan. B. Gumamit ng mga pataba at patubig. C. Iwanang nakatiwangwang ang lupa. D. Gawing mabilis ang paraan ng pagtatanim. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Gumamit ng mga pataba at patubig. Pangatlo, alin ang nagpapakita ng pangangalaga sa yamang tubig? A. Pagsasagawa ng reforestation. B. Pagtatapon ng dumi at kemikal sa tubig. C. Pangingisda kung panahon ng pangingitlog. D. Paggamit ng lambat na may katamtamang butas. Anong tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Paggamit ng lambat na may katamtamang butas. Pang-apat, alin ang hindi makatutulong sa pangangalaga sa yamang mineral? A. Pagsasagawa ng maayos na pagtatambak ng hinukay na lupa. B. Paglinang sa mga minahan ng sinuman kahit walang pahintulot. C. Pananaliksik sa pinakabagong paraan ng pagtuklas ng mineral. D. Maging responsableng mamamayan sa paggamit ng mga yamang mineral. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Paglinang sa mga minahan ng sinuman kahit walang pahintulot. Panglima, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagsasabi tungkol sa likaskayang pag-unlad o sustainable development? A. Pangingibang bansa ng mga Pilipino upang maghanap buhay. B. Walang habas na paggamit ng mga pinagkukunan natin ng likas na yaman. C. Putulin ang mga puno sa kagubatan para sa proyektong pang-imprastruktura. At letter D. Pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao na may pagsaalang-alang sa kakayahan at abilidad ng susunod na henerasyon. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao na may pagsaalang-alang sa kakayahan at abilidad ng susunod na henerasyon. Pang-anim, ang sumusunod ay nakahadlang ang konsumerismo sa likaskayang pag-unlad maliban sa isa. Anong naiiba? A. Labis na dumarami ang basura na nakasasama sa kalikasan. B. Nasasayang ang likas na yaman dahil sa labis na paggamit nito. C. Nauubos ng mabilis ang likas na yaman dahil sa labis na paggamit. D. Magsulong ng mga programang nagpapanatili ng kapaligiran. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Magsulong ng mga programang nagpapanatili ng kapaligiran. Pampito, paano nakatutulong sa likaskayang pag-unlad ang paggamit ng napapalitang enerhiya? A. Napagkakaisa ng mga layunin ng mga mamamayan. B. Napipigilan nito ang panganib na dulot ng kalamidad. C. Napapanatili nito ang supply ng pagkain at tubig. D. Naiibsan nito ang epekto ng pagbabago ng klima. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Naiibsan nito ang epekto ng pagbabago ng klima. Pangwalo, ang sumusunod ay nagsusulong ng likaskayang pag-unlad maliban sa isa. Anong naiiba? A. Gumamit ng LED lights. B. Magtipid sa paggamit ng kuryente. C. Huwag magsayang ng pagkain. D. Magtapon ng basura kung saan-saan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Magtapon ng basura kung saan-saan. Pangsyam, ito ay tumutukoy sa mga pinagkukunan ng enerhiya na napapalitan. A. Energy drive. B. Energy usage. C. Energy efficiency. D. Renewable energy. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Renewable energy. At pang-sampu, ito ay tumutukoy sa pagbabawas sa konsumo ng enerhiya nang hindi isinasakripisyo ang bisa o benepisyo ng kagamitang kumokonsumo nito. A. Energy efficiency. B. Energy conservation. C. Energy saving. D. Energy source. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay
Letter A. Energy efficiency. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!